Ngayon, pag nasa 0 degrees na siya ng cylinder number 1, ilock yung flywheel sa exactly 0 degrees ng cylinder number 1. Ilock siya ng turning gear para hindi na siya gumalaw. Okay, di ba nakalagay dito 0 sa degrees. number Pero pasukin pa ng technician para i-confirm ang TDC1. Kita nyo dito sa mga instruction manual, number 1 cylinder to top dead center. Check the top dead center of the number 1 cylinder against the 0 between marking of the turning wheel. Kung baga sa flywheel natin, hopefully nandito pa yung picture ko, sa 0 between 1 cylinder number 1. Cylinder number 1. Yes. Ngayon, pag naka-lock na yung Sinimulate kanina isang ikot tapos itutok sa 0 degrees. Example, ito yung flywheel. check the top dead center position with the pin gauge on the front row. Flywheel tapos Nakakaalam sir ng pin gauge sa loob. check sa Yes sir, parang bareta na naka-angle. Naka-angle. Yan. check yung cylinder number 1 using pin gauge para ma-confirm na 0 talaga Yes sir. at tugma dun sa flywheel. Yung pin gauge na yan sir, pag conventional engine kayo, sir, dalawa ang pin gauge nyo. Isang mahabang pin gauge sir para sa crankshaft na kagaya ng nakikita nyo dito. Saka isang may pin gauge sir para sa camshaft. Pag conventional engine kayo or engine kayo. Pero pag MPC engine kayo, ito lang ang makikita nyo. Kaya wala kayong camshaft sir, ito lang ang makikita nyo. Ngayon, marami na akong naging training sir na tinatanong kung ano talaga ang itsura talaga nito. Maraming hindi nakakita nito. Yun. Pero ang ginawa ko sir, para maipakita ko talaga, nag-research ako sa YouTube. Nag-download. Pag nailagay nyo na yung flywheel sa 0 degrees ng cylinder number 1, puntahan nyo sir yung cylinder number 1 yung mismo. Yung mismo ang piston niya. Yan, 0 degrees. Sa pinalungan ko na yan, sa hindi pa lang noong buta. Nagamit kayo sir ng pin gauge yung sa sir, mga nakakita. Mas mahirap itong mabaliko pag square bar kaysa sa round bar. O yung bending niya. Mas malakas ang strain. Yes. Yung, di ba sir, may nakita kayong red marker dito? Yung one niya sir, yung guide niya ito na red, ilalagay niya itong dulo ito dito. Sa crankshaft. Tapos itong punch mark niya na ito sir, nakatutok ito dapat doon sa gitna ng, di ba may punch mark yun sir, may bilog. Doon dapat nakatutok yan. Hindi mawawala ito dahil nakapato sir, nakapunch talaga ito. Oo, nakapunch talaga siya. Para sa tubig. Yan ang totoong top dead center sir ng cylinder number 1 nyo. Pero ganito yan. Napansin nyo sa video sir, itong isa, hindi ko alam to. Isa lang ang nakikita ko sir sa amin. I-check nyo sa actual yun. Kaya top dead center, square bar 1. talaga ako. Ngayon, Tinutok sa hindi gilid, dito, tapos hindi dun dito. sa Tapos ang chinecheck crankshaft. nila, yung air distributor. Pinagtyaga ang MTB kasi. Yes sir. Yan. Yes sir. So at least nakita nyo sir yung sa camshaft saka sa crankshaft na pin gauge. Yung maliit na pin gauge para sa camshaft yun. Pero pag MEC ka, wala ka yan. MEC ako eh. MEB sir, meron kayo yan. Kasi bari pwede yung tulan ng camshaft. Actually, na-experience namin yan. Actually, sabi ng isang segundo ko rito eh, yung pala sir yung pin gauge, pinanunungkit namin yan eh. Ngayon, ang pin gauge nyo, specific yan sa makina nyo sir. So dapat, baka kasi sir, kung titignan nyo kasi yung pin gauge sir, wala siyang pangalan. Baka yung Hindi lang si Yui. Kunwari ba, si Peter, naghahanap ng bakal, wala siyang bakal. Pinutol yan, ginawang support, wala kayo, lagot kayo. Ay, join the meeting now. May meeting kami, pero sa totoo lang sir, hindi ako sumasama masyado sa meeting. Napapagalitan na nga ako eh. Bakit? Pag may meeting sila eh, kung ano lang naman ang kunwari, may sasabihin mo. Hindi naman sila nakikinig, sila pa rin naman ang matigas ang ulo ko eh. Natingin ko, tanggalin na nga ako sir eh, dahil may meeting. May meeting, hindi ako pumupunta. Nagpapauwi sila ng 3 o'clock, hindi ako sumasabay. Bakit?
Hindi, kagaya kahapon. Pauwi ko kayo kahapon, makakauwi ba kayo dahil baka pa rin naman, hindi mo. Ngayon sir, makakauwi na. Hindi pa rin! Hindi, sa akin naman sir, pag nagpaalam kayo, okay lang, pero tatapusin ko pa rin yung course ko dahil ganito yan eh. Hindi ko na maibabalik ng susunod na araw, ibang topic naman yun. Doon lang pinaghahawakan ng kumpanya sa'yo, sir. Ang pinag-aawakan lang na sa akin, pag sinabi nilang safety, wala akong magawa. Dahil ang priority talaga ng kahit anong company is safety. Pero pag sinabi ko, pag siya, sir, uwi na ako sa ilang, sir, for your safety. Kaso nga lang, minsan, dapat pala ng madami yung business mo pero maraming beses na nila akong report sa may-ari. We don't talk about Morambi. We do what he wants. You have that's the only chief engineer. Not to have. Magkaroon yung sungay ko, parang magaling ang bola. Anyway, hindi rin forever. Ang plano ko rin, magre-retire din ako. Anything na na-achieve ko, hindi ko na-achieve sir. Pagdating ko ng 60, bibitawan ko. Yan ang sabi ko sa sarili ko. May tinatarget na rin ako. Para at paano. Haba-haba pa sir. Hindi, kailangan kasi sir mag-retire ka. Dahil pag hindi ka 60 ba, mahaba-haba pa yun. Oo, hindi ang ibig ko sabihin, pag hindi pag wala ka kasi tinatarget sir, wala ka. Tawag ba to? Wala kang pupuntahan. Is may target ka. Ma-achieve mo man, hindi mo ma-achieve, may tinatarget ka. Yun ang purpose mo. Pero, saan na ba ako sir? Okay. Kung mapapansin nyo kasi sir, itong sa video ko na sir, babalik ako sa actual instruction manual ko. Ang sabi niya dito sa is that pag nailagay nyo na sa top dead center sir yung ating flywheel, gagamitin natin siya ng pin gauge. Ngayon, balik muna ako sa video ko sa babalik ako sa umpisa. Sige po. Okay. Pin gauge ko. So parehas din sa ito, no? Ang sabi niya, ilalagay yung flywheel sa Moment shield. ilalagay natin yung flywheel sa 0 degrees na cylinder number 1. Technician bell. Okay. Babalik. Pag nailagay nyo na sa yung flywheel nyo sa exactly top dead center ng cylinder number 1, gamitin mo naman sa yung axis. Itong red na yan sir, red na yan sa corner na kung minsan hindi nyo nakikita yung red na yan dahil sa kulay sir ng pas ng langis, pero meron yan. Yes, sir. Ngayon, sir, pagka kunwari, sa pants, no? yes. Kunwari, sir, naka-top dead center na yung cylinder ng yung flywheel nyo ng cylinder number 1. Pero nung chinek nyo, sir, yung flywheel, hindi siya eksakto sa gitnang punch mark nito. Ang gagawin nyo, kukunin nyo, sir, yung remote ng turning gear. Unti-unti nyo, sir, hanggang ito, eksaktong maging yung marker niya doon sa punch mark niya eksakto. Dahil ang totoong top dead center, yung real o totoong top dead center ng cylinder number 1, itong tinuturo ng pin gauge. Ito ang totoong top dead center ng number 1. Pag ito sir, nailagay nyo sa tamang top dead center na ito sir, babalik kayo sa may flywheel. Babalik kayo sa may flywheel. Sa flywheel sir, i-check mo rin na, nalito pala yung red ko. Sa flywheel sir, i-check mo rin na yung marker sir ng top dead center ng cylinder number 1 sir is tinuturo talaga ng pointer na to. Eksakto lang. Ngayon, pag hindi siya eksakto sir, pag hindi siya eksakto, luluwagan niyo itong bolt to. Itong bolt to, luluwagan niyo. Third locker. Third locker. Pero mahirapan pala sila. Oo, di ba? Kaya nag-washer ang nila. Ngayon, ang flywheel reading nyo ngayon, sir, pag nagawa nyo na ito na naka-align na talaga. Yung pa rin, nagsusundin mo, pin gauge pa rin. May way dito. Crankshaft position naman eh, yung bearing naman, hindi naman kaya. Yung ikot naman, pero tama yung sinabi mo, binibita rin yun. Pero pin gauge pa rin ang one nyo. Ngayon sir, nagtitesting pa ba kayo sir ng crankshaft detection ngayon? Nagtitesting pa rin kayo? Ang kumpanya kasi namin, nakikita nyo sir yung aking control room, may bearing wear monitor kami. Bakit? Ang crankshaft position nyo sir, yung crankshaft detection nyo,
hindi yan totoo. As long ang barko sir is naka... Kalit, pasok ka na lang dito. Attendance siya sir sa building. Ha? Ito. Ang mamaya, ibigay mo na lang sa kanya. Ibigay mo na kasi pati sagot para hindi naman... mamaya na yan sir. Ibaba mo na lang, mas important dito. Ano ba yung sasabihin ko? Umuwi na kasi sir yung secretary natin. Tayo na lang mag-exam mamaya. Siya kasi nagpa-exam, hindi ako. Baka kasi gusto mo ako nag-exam sir. Ituturo ko sa iyo yung sagot. Kaso narinig ako lang. Tama na yun naman sir di ba? Nagkasama na tayo ng ilang araw baka mamaya, favoritism ba? Ito nang sagot sir, huwag na maghirap. Pero kasi man sir, hindi ako mahigpit sa mga exam. Bakit? At totoo, university sir, barko. Dito, i-ready ko lang kayo para sa barko. Iba pa rin yung ako na barko. Saan nga ba? Sinabi ko. Okay. So, hindi ko may mga iba-ibang sa amin kasi ang bearing wear monitor namin, ano pa pangalan ng Akunis nga ba yung bearing wear monitor namin? Hanggang ang makina nyo sir, nakapatong yan sa tubig kahit na naka-even kill yan. Hindi ko lang kukuha. Yung sa iba, ganun talaga. Depende kasi sa budget, dahil ikaw ba lagyan mo sensor yung main bearing kung magkano rin yun? Arte yun! Paligaw ng sensor sir, $1,000 yung ito daw eh. Yung isang unit na yun sir, yung isang assembly na yun sir, 300,000 yun. Para lang makakuha kayo ng tamang reading. Tapos, ay sasabi, huwag na yan. Yun na lang mano-mano. Pero once in every 6 months, pinapacheck pa rin nila Yung position niya. manual na. Oo, manual. Para chinecheck niya. Pero hindi na kami nagka-crankshaft positions. Dahil hindi niyo makukuha yung millimeter ang pinag-uusapan niyo. Ang millimeter siya, ang ginagamit niyo micrometer na sobrang liit, hindi naman exact. Nakapatong ka sa tubig sir, may sabi niya, hindi talaga. Kaya sensor ka lang yung Magalaw ganyan, iba naman Tapos kasi. question din nila sir, ang layo daw nung sa nakaraan. Hindi, ang ginagamit ko niya sir, pag kunwari, di ba hindi naman lahat ng barko natin may bearing wear monitor. Ngayon, pag kunwari, may crankshaft position, nasabihin ko kay Segundo, kunin mo lang ng number 1 hanggang number 6. Kasi tingnan ko yung reading, bibigay ko sa kanya yung shaft trial, yung C trial. Ilapit mo lang dito sir. Basta wala kang makita ng tawag natin. Walang makita, exacto yan, ilapit mo lang yan. Yung huwag masyadong malayo, yung malapit lang. Pero pag nakita mo may mga bearing yan sir, alakihan mo na. Para at least kahit paano, palit ka ng bearing nyo. Dahil pag hindi mo nalakihan, magdalawang isip kayo mga yan. Tapos pag tinanggal nyo na yung bearing sir, siguraduhin mo ng biyak para palitan nyo na. Dahil yung iba kasi sir, ipapa-scrape pa yan, baka may... Hindi yan tatagal, magka-crack pa rin mo. Dahil nasigulan ng mag-crack. Kaya lalakihan mo na. Para sigurado palit. Pukin mo na. Dahil sigurado magbabaktas ka ulit pag na-in-scrape mo ng bearing scrapper. Okay. Nawala ako sa trap. Okay. So, assuming sa pin gauge, okay na. Flywheel, okay na. So, matatapos pa lang natin ngayon sa number 1 and number 2. Dito na tayo sa number 3, number 4, and number 5. Okay. Yan yung reading natin. Kita nyo sa nasa 0 degrees ako ng may isa ko na barko. Ang flywheel namin, balik niya rin dito. Nako. Ayun. Ito nga ba yun? Wala ko nga. Oo. Ayun yung kasya. Ito. Thank you. Sir, wala akong pasya, wala akong tawag bato, wala akong terminal. Kaya ang gagawin ko sir, ako ang nakahawak dito. Zero ang DOT. Mamaya, naalala nyo sir, may grouping kayo. Group 1, group 2, group 10, diba? Yung pa rin yung grouping nyo. Ngayon, tignan nyo sir, kung ito sir, kunwari, ipupush ko tong, ito kasi sir, kahit drill ang ilagay nyo dito, basta kasya sa butas na to. Pag ito sir, pinush ko ng clockwise direction, tignan nyo sir, sa may click ko, ano siya, nag-i-increase ng reading o nag-i-decrease? Nag-i-decrease yan. Decrease yan. Ito ay, ang ginagawa kong tulak dito sir, nakapix ako sir sa flywheel ko, ako kunwari, nakatermindir ako. Ngayon sir, pag sa clockwise direction ang ginagawa ko, nag-i-decrease yung reading yan. Pag hilain ko to sir sa counterclockwise, pabaliktad sa ikot ng relo, counterclockwise. Tignan nyo sir yung reading ko nag-i-increase o nag-i-decrease.
Pero tignan nyo sir, ang nag-i-increase dyan, tignan nyo yung A lang ang nag-i-increase, yung B, hindi siya nag-i-increase din, nakalak ako. Okay. Ngayon, hindi ko titignan yan sir dahil Nakalak yung turning sa gear. actual na barko sir, sa actual na barko, hindi mo nakikita yung MOP. May tao lang nang nagraradyo doon. Ito ang basehan mo sir, yung unang ilaw nito. Tignan nyo sir, hindi ako titingin doon. Kailangan mapailaw pa sir yung taco system amplifier box A ko, MMA indicator light ko, and dinidetect na to yung semicircular ring. Yan. Pag umilaw na siya, yun na yun. Yan, ibabalik ko uli. Papailawin ko uli. Ibabalik ko uli. Yung unang ilaw niya na steady, dapat dyan ako maghihigpit. Pero before ako maghihigpit, tatawag muna ako sa control room. Control room, 0 degrees na ba yung number 1 yung ako, ang encoder A ko? Sir, 0.3. Bullshit. Hindi, di ba, kung nakalak kayo, gagawin nyo, saktuan na barko, medyo pipitik-pitik-pitikin yung ganun. Pero dito sir, mahirapan kami dahil ang liit na nung flywheel namin. Saka wala akong flywheel kaya hinahawakan ko dito. Pero 0.5 naman sir. Sa actual sir, ito na yung naka-engage ang turning gear, no? hindi naman tatanggalin yun ng turning gear. Nakalak na. Nakalak na siya. yung turning gear niyo doon. Nakalak na siya. Oo. Ngayon, naka-engage pagka kasi sir, maluwag na yung clamping ring mo sa angle encoder, naka-detach na siya sa tawag ba to, sa solid round bar na to. Ang ina-adjust mo dito yung reading ng angle encoder mo. Di ba? Ngayon, kunwari sinabi nila, sir, 0.3, di adjust ka uli. Basta wag nila bababa ng 0.5 ano. Ngayon, kung tinawag na sir, 0 na. Di, ang gagawin nyo, ilalak nyo na ngayon to. Ilalak nyo. Pero pag nilak nyo sir, kailangan ang tawag ba to, higpit lang, hindi patulak or pahila. Bakit? Nagbabago uli yung reading. Ngayon, magsisimula tayo sir sa group 1. Ang gagawin ko naman ngayon, imi-misalign ko uli. Lock siya. Imi-misalign ko uli. Okay? Para yung group 1 naman sir ang mag-align. So yung group 1, pagkatapos, di ba, dalawa naman ng bawat group ano? Pag na-align na ng group 1 sir, na group 1, i-misalign na uli, either ahead or forward, para ahead or astern, para yung susunod naman na group ang mag-align. Ngayon, kung sino yung last group sir, siya yung maghihigpit. Yung iba sir, kunwari group 1 ngayon, yung iba pwedeng mag-assist, pwedeng mag-picture, pwedeng mag-video. Pero per group kayo. Sino yung group 1 ulit? Kunwari na sa control room. Sige lang sir. Ako na lang yung... Sige, mag-usap lang kayo. Okay, basta nandito lang ako. Kailangan sir, kunwari na sa control room na, oy, increase! Oy, decrease! Zero muna.